So it just goes to show na kulang forever. That's the reality sa vision. Anytime you can be relieved. So you have to be ready. Pero sir, may information ba kayo kung bakit siya tinanong? So now, may mga haka-haka lang. I don't want to speculate further. Bahala na. Kung sila na, ang laki nang dapat ang magbigay ng paliwanag. Bakit? So, hintay na lang natin. Sir, na dapat gawin ng PNP para hindi ma-apektuhan yung moral ng mga pulis? Kasi nangyari. Actually, sanay na ang PNP dyan. Yung mga mabilis na turnover ng liderado. Sanay na ang PNP dyan. As PNP as an organization is very flexible. It can adjust, it can adapt to the unexpected na pangyayari. Sir, yung umabuso daw siya, si General Flores, kaya daw po siya nasibak. Umabuso? Sa pag-a-assign na po. I don't know. May abuso na rin. During my time, I am going to share with you the relationship between the chief military and the president. And even the president orders ay para lang nakita I don't know Sir, what do you think? Si General Nartates. General Nartates papayag. Ano po pagkakilala niyo kay General Nartates? Next week yan. Next week. Asahan niyo. He is an official gentleman. He is the last of the Mohicans. The last of the Mohicans. Last 92. Sir, hindi ba yun, yung ginawa ni General Flores, yung parang pang-bypass yun, parang i-active daw ang district. Bawal ba yun, sir? Ginawa niya? Because the power to appoint undesignated officers to different positions lies with the chief military. Pero hindi nyo ginawa yun, sir? But of course, with the clearance of Malacanang. So, clearance of Malacanang. I was given the mantle of authority to the then President Duterte. You decide whatever you deem fit for the organization, you do it. So, yun ang sabi sa akin yung President Duterte. Kaya wala ko nasagasaan ako. Because the authority came directly from the President. Sir, sinasabi, ang sabi ni Senator Lacson, ang information niya, kaya sinibak si General Torres because he went beyond his authority, meron siyang sinibak clearance ng Malacanang. So, ano yung base sa kanya kay Torres doon sa actuations niya? I don't know. If he did it without the clearance of Malacanang, then maybe meron siyang nasagasaan. Doon sa sabi during my time, nag-declare ako sa Malacanang na provinsan, mabilisan ang kailangan aksyonan kaagad. Nag-issue ako ng order din later on, na just inform Malacanang. Ito yung ginawa ko. So, parang ano, sir? Reservatory naman siya. Well, sabi said, expected na yan. Expected yan sa servisyo. You can be relieved anytime. Mga functus officio. You are good when the need exists. Pero sir, sabi niya, nag-meeting daw kayo na nagpunta siya dito. Ano yung napag-usapan niyo, sir? Nag-meeting daw kayong dalawa? Ano sabi siya? Ano po yung sinabi niya kayo, sir? I just give him my piece of advice as former chief PNP. But the leave, sir, wala na yung benefits, at saka retirement. Andyan pa rin. Relief is just routine function ng organization yan. Kahit na you are relief purpose,
if you are not facing administrative criminal cases, then andyan lahat ng yung mga benefits. But in this case, is very unique because he still has more than 1 year to go before his mandatory retirement age of 56. So nasa kanya yan if he doesn't give up his rank, his 4-star rank, ay pwedeng ang chief PNP o yung magiging acting chief PNP is hindi nga 3-star rank. Because andyan pa yung hindi pa retired yung 4-star rank holder. Because according to the law, there should be only 1 4-star rank in the Philippine National Police, and that is the chief PNP. Ngayon na siya ang chief PNP, siya binigyan ng 4-star rank, hindi pwedeng magkakaroon ng 2 4-star. So pa-retire muna siya bago mag-4-star yung i-appoint na bagong chief PNP. So, magiging PNP chief 3-star. Ano na siya? Si Torre, after that, He can be assigned with the office of the chief PNP in a floating status. Floating status, for accounting purposes, dyan ka lang sa office of the chief PNP kasi you are still receiving salaries and remuneration of the government. So kailangan ma-account ka, and in order for you to be accounted for, you have to stay with the office of the chief PNP. Until he retires, sir. Hanggang mag-retire. Hanggang mag-retire siya. Because kung pipilitin mo siyang mag-retire, that would be against the law. Kung siya voluntaryo na mag-retire because feeling niya, naawa siya kay General Natates or whoever is the next or the incoming chief PNP, naawa siya na hindi makuha yung post-down, di na sa kanya na rin yan. Mag-retire siya voluntarily. Hanggat hindi siya mag-retire, nasa kanya ang post-down, hindi talaga pwede magkakaroon ng dalawang post-down sa pwede PNP. bang marisa ngayon? Retire without teaching yun? Yes. Meron namang optional retirement before mandatory age of retirement. Optional. Sign anytime. It's to the moral of PNP, given this situation. Hindi mo makaka-affect na sir. I don't know. The prevailing sentiment ng mga member ng Philippine National Police. Opo. So, sir, sa ngayon hindi kasi nasabi, hindi pa klaro, sir, kung ano talagang dahilan eh. So, pero sa hindi po ba, dapat sabihin para klaro sa lahat, hindi maka-apekto sa moral ng mga police? Sanay na ang painting na umanggap sa mga orders galing pa mga kanya. Hindi yan sila mag-demand ng explanation. The PNP just follow orders first before you complain. Hindi ko complain, talagang susunod din. Professional naman yan eh. Orders, legitimate orders naman yung nanggagaling sa talagang napalitan ng si PNP. So, the PNP as an organization, sanay na yan mag-adapt at talaga susunod yan. So, kahit na hindi sabihin ng Presidente at dahilan sa pagsibak, Ano na? kahit hindi sabihin ng Presidente o ng Malacanang yung reason ng pagsibak kay General Torres? Well, prerogative na yan ng Pangulo kung magbigay siya ng rason. Otherwise, pwede naman niya sabihin na that is regular rotation of officers. Pwede naman sabihin na gusto niya palitan. Sir, considering yung... Hindi ba parang makaka-confuse naman, binanggit pa siya ng Pangulo ng SONA, parang still had the favor of the President ng SONA na binanggit kita siya nila. But that not create confusion among the... Sabi siya na speculate. Sir, how do you feel about what happened to Torre, considering yung role niya sa pag-arrest ni Pangulong Duterte at saka dun sa role niya dun sa raid sa KOJC? But I have to be clear about it. Galit ako sa kanya, sa ginawa niya kay Pastor Apollo Kibuloy at kay President Duterte. Pero ngayon naawa ako sa kanya. Dahil after nung ginawa niya lahat-lahat, binigyan siya ng posisyon, tapos sinibak na rin siya.
galit ako na naawa ako sa kanya. Because I've been there. What if ako ang nandyan, nakaupo at sinunod ko lahat ng orders ng nagbibigay ng orders sa akin. Lahat na ginawa ko. Kahit na bordering to illegal acts, unconstitutional acts, questionable acts. Ginawa ko na lahat. Pagkatapos, ngayon, tanggalin lang niyo ako ng unceremoniously. That's my opinion as a former chief NP. Ganun na yung feeling ko. But then, it doesn't erase na talagang masama ang loob ko niya sa kanya, sa ginawa niya ako pa ni Pastor Kibuloy at panahon ni President Duterte yung ginawa niya. Masama ang loob ko sa kanya. But right now, naawa ako sa kinalalagyan. Until now, sir, masama. Yes! Hanggat hindi may palit si Pangulong Duterte, masama ang loob ko. Kahit na may palit, dahil ginawa yun eh. Sir, kahit nag-meet kayo nung, kahit humingi siya ng payo sa inyo nung nakaraan? Well, I had to be professional. I am the chairman of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. I have the oversight function over the law enforcement community. And the PNP is greatly a part of it. So we have to be civil, to be professional. Kung kaharap ko sila, kahit nagalit ako, masama ang loob ko, I have to deal with them professionally. Sir, isa lang po. Meron po kasi sinabi si Mayor Magalong na nung daw po time niya sa PNP, pagkada po budget deliberations na sa House, makakatanggap ng utos galing sa taas at sabihin, puntahan niyo yung mga kongresista niyo, hingin niyo kung ano mga request nila, ano yung mga complaints nila sa lugar. Meron po ba kung experience na gano'n, sir? O may inutos kayong gano'n during your time as Chief PNP? Well, expected yan. Expected yan dahil nga gusto natin na smooth sailing yung budget deliberation, lahat ng mga parochial concerns ng mga people who wield the power of the purse. You have to meet their expectations. Kasi para pagdating sa hearing, smooth sailing na. Ginagawa yan ng ibang liderato. Pero during my time, hindi ko yan ginawa. Hindi ko ginawa yan. Bakit, sir? Kasi open naman sila magsabi sa akin, mag-communicate sa akin, yung mga congressman at mga senador, kung may kailangan sila na mga parochial concern sila, nag-text mo sa akin. So, hindi ko ginawa. I just cannot make your assurance na yung mga tao ko sa baba, ganito rito, kung baka kang contact din sa kanila, pero ako personally, hindi ko ginawa yun. Pero sir, ano yung mga parochial concerns na nilalapit, sir? Yung isang congressman galit dahil tinanggal yung kanyang provincial director doon sa office niya, gusto niya, kaya meron siyang gusto na ipapalit doon. Yung mga parochial concerns. What about the project, sir? Project. Ano pagka deliberation? May proyekto ba yung PN? Ang concern lang naman yan ng mga LGUs at ng mga congressmen is, kayo sana meron police station ng ating police station building yung ating munisipyo. Aming syudad, meron ganitong building, gano'n. Dapat nagaganyo ang police, yung number of policemen sa lugar namin, dahil kunti lang. So, yan yung mga parochial concerns na nagkakarating sa munisipyo. Sir, wala kayong kaibigang kontrakto? Ha? Wala kayong kaibigang kontrakto? Malayo sa akin. That's beyond my law enforcement man ako. Hindi man ako nasa construction business. Anong pinayo nyo kay General Torre? Baka sinunod kasi kaya sinunod.